Binulabog ng isang tour guide ang misa sa Manila Cathedral. Sa gitna ng misa, pumunta sa altar ang tour guide na si Carlos Celdran, dalang placard na may nakasulat na Damaso. Nakadamit Jose Rizal pa si Celdran. Isinagaw niya sa misa ang Stop Getting Involved in Politics. Pagtutol daw ito at sa panawagan ng ilang obispo para sa civil disobedience dahil sa kagustuhan ng gobyerno na mamigay ng contraceptives. Inaresto si Celdran dahil sa kanyang ginawa. Dumating din sa presinto ang rektor ng Manila Cathedral para ipablater ang insidente. Sagrado raw ang misa kaya hindi dapat palagpasin ang ginawa ni Celdran. Humingi naman ng paumanin si Celdran dahil sa paraan ng kanyang protesta. Pero hindi raw nagbabago ang kanyang pagtutol sa panawagang civil disobedience ng ilang obispong tutol sa artificial birth control. I was being rude. But they were being rude too by making threats like that against the state. Disruption of worship, which is a very sacred thing, you know, that should be given utmost respect, you know. 84 na Pinay naghihirap ngayon sa United Arab Emirates matapos abandonahin ng pinasukan nilang kumpanya. Hindi raw pinasweldo ang mga Pinay, hindi pa binayaran ng kumpanya ang upa, kuryente at tubig sa kanilang tinutuluyang bahay. Enero noong isang taon nang namasukan sila sa naturang kumpanya. Matapos ang 5 buwan, nadiskubre nila na nagsara na pala ang kumpanya. Nakauwi ang ilan, ang mga naiwan naman, tinulungan ng OWA at ng ating konsulado sa pagsasampa ng reklamo. Kinakausap na ng mga taga-OWA ang may-ari ng bahay na tinutuluyan ng mga OFW para huwag muna silang palayasin habang dinidinig ang kaso. Mahigit 700 ang nahuhuli ng MMDA na nagkakalat sa kalsada sa pagpapatupad nila ng anti-littering law. Pero ang ilang nahuli ay umaalma. Hindi raw nila alam na bawal magkalat. Nakatutok si Victoria Tulad. Huli sa aktong nagtatapon ng upos ng sigarilyo sa kalsada ang mamang ito, kaya agad nilapitan ng mga MMDA enforcer. Mahigpit kasing ipinagbabawal ang pagtatapon ng basura, pagdura at pag-ihi sa mga pampublikong lugar. One of the basic reasons why nagbabaha dito sa Metro Manila is because of the indiscriminate throwing of garbage ng ating mga mamamayan. Ayon sa MMDA Regulation No. 99006, sino mang mahuling nagkakalat ay pagmumultahin ng 500 hanggang 1,000 piso depende sa bigat ng paglabag. O di kaya ay magko-community service ng 8 hanggang 16 na oras. Ang mga tatanggi, maaaring kasuhan sa Municipal Trial Court at makulong ng 3 hanggang 7 araw. Sa loob lamang ng 2 linggo, 743 na agad ang nahuli ng MMDA na nagkakalat. Sa kasalukuyan ay sa mga MRT at LRT umiikot ang mga environmental enforcer ng MMDA. Karaniwang rason ng mga nahuhuli, hindi nila alam na may anti-littering law. Ano pong nararamdaman niyo ngayon kayo? Nagulat. Kasi yung shock eh. Hindi ko alam. Bagaman malaki umano ang multa, marami na rin ang natutuwa sa anti-littering drive. Pabor ako. Dapat enforce yan eh. Disiplina lang naman yan eh. Diba? Kung marunong ka mag-iingat, magtapon ng basura sa lugar, hindi mo kailangan gumastos sa 500,000. Pero ang babaeng ito galit ng sitahin dahil sa pagdura sa estero. Hindi naman nakakabara yun. Ang talagang bawal, yung mga ganito. Itapon mo kung saan, bawal yun. Sa estero, bawal. Pero yung dura, Diyos mo naman, common sense. Pakiusap ng MMDA, sana makiisa ang lahat sa pagpapanatiling malinis ang kapaligiran. We start from the smallest things and hopefully, kung hindi ka nagtatapon ng upos ng sigarilyo, ibig sabihin, hindi ka na rin nagtatapon ng bigger things. Victoria Tulad, nakatutok, 24 oras. Marami ang natutuwa sa bibong aso sa Bantatay na si Bantay. Pero alam nyo ba, ang inyong mga alaga, aspin man o imported, pwedeng maging singgaling ni Bantay. Kung paano, alamin sa report ni Rida Reyes. Sa kanyang liksi, talino at kakyutan, sino ba naman ang di maaliw kay Charlie o mas kilala bilang Bantay sa pinakabagong teleserye ng GMA na Bantatay?
Lahat ng ito, bunga ng isang taong pagsasanay sa ilalim ng dog trainer na si Dennis Javier. Maliban kay Charlie, si Dennis din ang nagturo sa Golden Retriever na si Fulgoso sa Marimar. Aminado si Dennis, hindi biro ang maging dog trainer. Tiyaga lang. Paulit-ulit lang. Sa umpisa lang naman mahirap pa. Pag hindi pa marunong yung aso, medyo mahirap. Pero pag marunong na medyo ano na siya, madali na lang. Sa 20 taon ni Dennis bilang dog trainer, mga imported o purebred na aso ang karaniwang estudyante niya. Paniwala ro kasi ng ilan, mas mabibilis itong matuto kaysa sa mga aspin o asong Pinoy. Pero kinontra ito ni Dennis. Katunayan, may ilang aspin na rin siyang naturuan. Isa na rito ang 2 taong gulang na si Lucy. Yung sa talino kasi nasa aso po yun. Kahit local dog siya, kahit anong aso siya, basta matalino siya, madaling turuan. At para patunayan ito, heto't sinampulan kami ni Lucy ng ilan sa mga natutunang dog tricks. Hindi na mahalaga kung imported o asong Pinoy si Bantay. Ang mas importante, ituring mo silang para ring isang tao na nangangailangan ng sapat na pag-aaruga at pagmamahal. Rida Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Pinanood ng milyon-milyong viewers sa Amerika ang pag-eksena ni Britney Spears sa pangalawang episode ng Glee Season 2. Ito na nga raw ang most second-watched Glee episode ever. Watch this. Matapos ang Charisse invasion sa episode 1, Britney Spears inspired naman ang second episode ng Glee Season 2. Ang character na si Britney Susan Pierce, kuhang-kuha ang looks at galaw ng pop princess sa recreation ng ilan sa kanyang music videos. Gaya ng Me Against the Music, kung saan ka-showdown niya ang character na si Santana bilang Madonna. Siyempre pa, may special appearance ang mismong pop princess. You're really hot. You're sweet. Ayon sa The Nielsen Company, 13.5 million ang nanood ng Britney episode sa Amerika. Ito nga raw ang second most watched episode ng Glee. Si Britney excited na nag-tweet habang pinapanood ang episode. Todo puri siya sa performance ni Heather Morris na gumanap bilang Britney S. Spears. Nagustuhan din daw niya ang rendition ng bidang si Rachel Berry ng Baby One More Time. Dito nasulipan uli ang real Britney. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. Napabilib din si Britney sa performance ng Gleek in wheelchair na si Artie na nagpasiklab sa kantang Stronger. Thank you for watching Chika Minute. Tune in again tomorrow for the hottest in showbiz. Sa ngalan ni Pia Guanyo, ako po si Lu Andi. Mel? Salamat, Luan. At yan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. 86 na araw na lamang, Pasko na. Mula sa tahanan ng katotohanan. Sa ngalan ni Mike Enriquez, Jiggy Manicad at Luan D. Ako po si Mel Tiangco. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.